Isang abogadong di kampanaryo. Hindi lang kampanilya. Di ba, abogado di kampanilya? Kampanaryo na po. Sa tindi ng kanyang, sa lawak ng kanyang experience at mga achievements sa buhay. Ito po mga kababayan, si Dante Maravillas. Pag-usapan natin yung pag-revive ng impeachment laban kay Sara Duterte. Kasi 1 month na lang, siguradong ma-impeach muli sa pangalawang pagkakataon si Sara Duterte. Hindi siya tatantanan siyempre, mga kababayan. Kasi deserve niyang ma-impeach. Ang sabi dito sa balita, yung affidavit ni Madriaga, idadagdag daw sa bagong impeachment complaint na i-endorso mga kababayan ng Makabayan Black. At sabi ng Palasyo Malacanang kasi, yung undeclared wealth ni Sara Duterte dapat daw imbestigahan. Di niya, Mr. Maravillas, ang ibig sabihin niyan, malamang isupport na mismo ng ating Pangulo yung impeachment kay Sara. Kung noon, mga kababayan, hindi sinuporta ng ating Pangulo yung impeachment laban sa Vice Presidente, malamang ngayon, lantara na isusuporta ng ating Pangulo. Dapat man talaga, mga kababayan, kasi sumubra na si Sara. So ito yung sabi, mga kababayan, dito sa balita. Sabi ni Presidential Communications Office Under Secretary Claire Castro, she urged the Office of the Ombudsman at saka yung AMLAC to revisit allegations of undeclared wealth involving Vice President Sara Duterte, saying oversight bodies have the authority to initiate investigation on their own. Malinaw itong paywatig. Pero Mr. Maravillas, di ba sa ombudsman siya na nananawagan at saka sa AMLAC? Wala pa kasi, mga kababayan, na nire-refile ngayon na impeachment complaint laban kay Sara kasi sa February 6 pa. Pero itong statement ng Palasyo Malacanang ni Jose Castro is an indication. Any investigation laban sa Vice Presidente involving her bank accounts, malinaw na sa impeachment po kasama ito. Sa pinag-uusapan, mga kababayan, na dapat na mangyari during the trial sana. Kaya lang hindi nangyari dahil marami sa mga senador kalyado ni Sara Duterte. By this time, mga kababayan, baka maiba na po ang komposisyon ng Senado kasi si Batorni nagtatago na. At malamang, hindi na magtatagal, lalabas na po yung warrant of arrest ng ICC na isi-serve ng Interpol. At sunod niyan si Bongo. Yung mga ibang Duterte senators tulad ni Chis Escudero, ni Joel Villanueva, ni Jingo Estrada, pati si Mark Villar, malamang sumunod na rin sa mga diskaya. Di ba po? So mababawasan, mga kababayan, yung mga kaalyadong senador ni Sara Duterte. So with that, the possibility na tuloy-tuloy na yung trial, mataas, mga kababayan, yung possibility. Di ba, mga kababayan? Kaya pag-usapan natin ngayon, mga kababayan, ang napaka-critical na papel, critical role ng House Committee on Justice sa impeachment trial po. At tingin natin, ang pinakang bagay, mga kababayan, na humawak ng Committee on Justice sa House, ang napaka-galing na abogado from Batangas, si Attorney Jinky Beatrix Luistro, na talaga naman po sa mga hearings ng Quadcom, nagniningning ang kanyang galing. Iba po? Yan po si Jinky Luistro, Representative Gerbil Jinky Beatrix Luistro, interpolator ng bayan. Understand the law, that law can be both a shield and a sword for the people. Napakagaling, mga kababayan, ni Jinky Luistro. Sabi dito, sa ilalim ng 19th Congress sa pamumuno ni Speaker Ferdinand Martin Romualdez, malinaw ang direksyon ng Kamara. Rule of law over popularity.
evidence over loyalty, accountability at may isang personalidad na natural na umangat at kinilala ng publiko dahil sa tapang, mahusay na pag-imbestiga at pag-interpreta ng batas. Walang iba mga kababayan, si Congresswoman Attorney Gerbil Jinky Beatrix Luistro. Siya po ang nababagay na maging chairman ng House Committee on Justice. Akmang-akma mga kababayan sa trabaho. Napakagaling na abogado. Kailangan po ng Congress, ng Committee ng Justice. Alam naman nila yan ng isang tao po. Hindi lang malawak ang pagkakaunawa sa batas, kundi sinasabuhay niya, defended it, at talagang pinaglaban niya, mga kababayan, ang batas. At hanggang nandyan, mga kababayan, itong si Luistro. Mahirapan ang anumang pagtatangka na ipa-impeach ang ating Pangulong Bongbong Marcos kasi may mga nagpaplano, yung mga kaalyado ni Pusit. Gustong baliktarin mga kababayan ang kwento. Ang gusto nilang ma-impeach yung ating Pangulo para ang ipo si Sara. Ganon sila kawalang iya mga kababayan. So importante po napaka-importante ni Jinky Luistro mga kababayan. Nasa yung humawak ng Committee on Justice. Ngayon, bakit po critical ang Committee on Justice sa impeachment? Kasi po sa ilalim ng batas, malinaw po ang papel ng Committee on Justice sa impeachment po. Ang Committee on Justice kasi, siya po yung tumatanggap at sumusuri doon sa tinatawag na verified impeachment complaint. Siya yung magdedetermine kung sufficient in form and substance yung reklamo. Siya din yung magsasagawa ng pagdidinig batay sa mga ebidensya, hindi po sa haka-haka sa opinyon. Siya yung magre-rekomenda sa plenaryo kung dapat na umusad po yung impeachment. Hindi po siya rubber stamp o isang political executioner. Isa siya pong legal filter ng Congress. Kasi po, pag walang matibay na committee process, ang isang impeachment complaint o kahit ano pong investigasyon, ito po ay babagsak kahit gaano karami yung galit o ingay sa labas. So nakita ninyo kung gaano kaimportante yung Committee on Justice na dapat ang isang tulad ni Jinky Luistro po, ang ganung kalibre ni Jinky Luistro na napakatalino, matalino, matapang at may integridad ang kinakailangan nating pumawak sa Committee on Justice. Ngayon, to give you a little background ng impeachment ni Sara, to refresh our mind ng nangyari mga kababayan nung isang taon, that was February 5, 2025, nang i-file yung impeachment laban po kay Sara Duterte, kung saan 215 sa 306 na mga congressmen, may mga humabol pa nga po. I think naging 245 lahat yung mga pumirma para ma-impeach si Sara Duterte. So sumubra pa po sa 1/3 na requirement. So masasabi nating super majority ng members ng Congress po ang nag-impeach kay Sara Duterte. At hindi po ito nangyari sa vacuum. Ito'y naganap sa ilalim po ng 19th Congress. Sa pamumuno po ng napakagaling na leader ng Congress, si dating Speaker Martin Romualdez. Ito ay nangyari sa malinaw na consensus po ng House leadership. Nasa leader yan eh. So yung impeachment complaint mga kababayan, naglalaman ng 7 articles of impeachment. Kabilang dito yung culpable violation of the Constitution, betrayal of public trust, graft in corruption, and other high crimes. Kabilang mga kababayan sa mga aligasyon na nakita, yung pangungontrata ni Sara Duterte ng assassin para ipapatay yung ating Pangulong Bongbong, si Lisa Marcos, pati si Speaker Martin Romualdez. Malversation at maling paggamit po ng pondo ng publiko. Inciting to sedition and rebellion. Large-scale corruption. Kaya nga, ito yung sinasabi ni Yussi Castro. Dapat imbestigan daw yung mga bank accounts. Gusto niyang paimbestigan sa AMLAC at sa Ombudsman yung mga bank accounts ni Sara Duterte.
So sa ganitong mga kabigat na mga aligasyon, ang House Committee on Justice, mga kababayan, ang unang depensa ng katotohanan. Kaya importante rito ang papel ng Committee on Justice. Importante dito ang kalibre, ang galing, mga kababayan, ni Jinky Luistro, na sana siyang gawing Chairman Committee on Justice. So bakit medyo takot si Sara Duterte sa Committee on Justice? Simple lang po yung sagot. Dito kasi lumalabas po yung mga ebidensya, popular man o hindi. Ang Committee on Justice may subpoena power, may kakayang magtanong under oath, may record-based at fact-driven hearings, at hindi pwedeng daanin po sa drama at mga pa-victim narrative na doon magaling, mga kababayan, yung kampo ng mga Duterte. Lalo si Sara. Mahilig sa drama. Di ba? Hindi po ito Facebook comment section ng mga DDS, kundi ito po isang quasi-judicial forum. At kapag, mga kababayan, ang usapin ay confidential funds, AGKs, abuse of power, pogo links, public accountability, hindi po sapat ang loyalty politics. Kailangan po dito ng batas. So ang patunay ng lakas ng committee, yung nangyari po kay Harry Roque, siguro naman nakita ninyo kung paano magtanong si nag-isa si Atty. Harry Roque ni Jinky Luistro. Na corner po. Hindi umobra, mga kababayan, si Harry Roque. Na corner, mga kababayan, sa kanyang pagkasangkot sa pogo. Hindi po opinion ang ginamit, kundi facts and records. Corner si Atty. Harry Roque. Doon nagsimula na magtago si Atty. Harry Roque. The rest is history. Biglang tumakas pa ibang bansa. Nandun na ngayon sa Europe. Wanted. Nang sinungaling, mga kababayan, si Atty. Harry Roque, siya ay pinaditinin ng House. Umakyat sa Supreme Court, at ano ang naging desisyon? Tinanggihan po ng Supreme Court ang kanyang petisyon at pinayagan po ang House Quad Committee, kung saan kabilang po ang Committee on Justice na ipatupad ang arrest order kaugnay po ng investigasyon sa Pogo at sa AGK sa panahon po ng Duterte administration. So ang ibig sabihin nito, lehitimo, may basihan, may due process po. So dito natin makikita kung gaano kagaling pagdating sa batas ni Representative Jinky Luistro, mga kababayan. So ano po yung ang saklaw at track record ng House Committee on Justice? Hindi lang po impeachment ang hawak ng committee. Ang key functions and jurisdiction niya po, kasama dyan yung administration of justice, judiciary oversight, legal practice at IBP integration, legal aid at penitentiaries. So malawak po. At bagay na bagay dito, mga kababayan, sa lawak ng experience at mga nagawa na ni Jinky Luistro, ang representative ng Batangas. Tingnan naman ninyo ang credential ni Luistro, a cum laude graduate and best debater of the University of Batangas College of Law. Luistro has built her career on one thing, fearless integrity. Long before she became known as the interpolator ng bayan in Congress, she was already fighting crime syndicates from inside the system. She was part of the Special Presidential Task Force 156 that dismantled the multi-billion peso tax credit certificate syndicates, a mission so impactful it led to the abolition of the DOF's One-Stop Shop Center. Hindi pa uso noon ang anti-corruption hashtags, pero nandyan na si Attorney Gerville risking her own safety for the truth. Isang abogadong di kampanaryo. Hindi lang kampanilya. Di ba, abogado di kampanilya? Kampanaryo na po. Sa tindi ng kanyang salawak, ng kanyang experience at mga achievement sa buhay. Di ba po? Ito yung notable legislative work niya, Digital Nomad Visa Act,
AJK as heinous crime bills. Kasama yung CHR, PNP, OSG, NUPL, Judiciary Fiscal Autonomy Act, CHR Charter Bill, advance at committee level noong 2024. SOGI SC, anti-discrimination bills. Sa budget oversight naman, DOJ budget reviews for fiscal year 2025 at 2026. Suporta sa DOJ na may 89.55% prosecution success rate, pagsusulong ng mataas na pondo batay sa performance, hindi sa palakasan. Sa Quadcom naman, noong Agosto 6, 2024, inaprubahan ng House ang pagbuo ng Quadcom, Justice, Dangerous Drugs, Public Order, House Human Rights, Public Accounts para sa malawakang investigasyon sa mga isyong may pambansang epekto. Nag-aral din siya. Nag-aral ang miyembro sa US, sa international benchmarking po. Nag-aral ang mga miyembro sa US kasama ang DOJ at ABA Rule of Law Initiative upang palakasin ang lokal na justice system. O di ba? Talagang very competent siya, mga kababayan, na maging chairman committee ng House Committee on Justice. At higit sa lahat, mga kababayan, malinis yung pangalan niya. Walang kaso, walang ethics violations, may track record ng transparency sa local governance. At may legislative substansya. Ito yung mga pangunahing panukala at pinanindigan niya po kabalikat sa Pagtuturo Act. 7,500 to 10,000 allowance para sa mga teachers. AKAP program, tulong sa kumikita ng mas mababa sa 21,000 pesos. Confidential funds regulation, malinaw na standards at accountability. Anti-fake news advocacy, kultura ng katotohanan. Tapos ito, Universal Education Assistance Act. Suporta sa HSS, TVET at college students. Makikita ninyo kung gaano siya kasipag bilang isang legislator. O di ba po? May balance sa kanyang legislation. At isa siyang magaling na leader, mga kababayan. May leadership siya under pressure. Sa harap po ng mga makapangyarihan personalidad, hindi siya po umatras, hindi siya nagpa-intimidate. At sa kanyang pamumuno sa Committee on Justice, tahimik siya pero malalim. Technical siya pero malinaw. Matapang pero may disiplina po. Yan ang personality ni Jinky Luistro na talagang hinangaan ng mga mamamayang Filipino. Pwedeng-pwede nga siya sana na maging Secretary of the Department of Justice. Kung hindi, pwede na siyang tumakbong senador. Sa 2028 election, sana tumakbo si Jinky Luistro, senador. Yung mga kalibre ni Jinky Luistro, mga kababayan, ang dapat nandyan sa Senado. O di ba po? But anyway, tumakbo siya uli for re-election bilang congresswoman ng Batangas. And mabuti naman para may magaling tayo na maasahan talaga sa Kongreso. So going back mga kababayan sa issue ng impeachment, sa batas po malinaw ang prinsipyo. Ang impeachment po ay hindi man po siya pag-iingganti. Isa po itong mekanismo ng accountability. At ang House Committee on Justice, mga kababayan, siya yung nagsisiguro na hindi po basta-basta yung kaso. Hindi naaboso yung proseso. Hindi natatabunan ang mga ebidensya ng mga propaganda. So sa ilalim po ni Speaker Martin Romualdez noon, malinaw po yung mensahe ng Kamara. Wala pong sagrado kapag may question of accountability ng pananagutan. At sa pangunguna po ni Jinky Luistro, malinaw din po yung naging pamantayan. Katotohanan mo na kahit sino pa man ang masaktan. Ganon. So ang hustisya, mga kababayan, dapat hindi po ito sumisigaw. Dapat ito ay matibay, tahimik, at laging nakabatay sa batas. At sa impeachment po ng pangalawa sa pinakang mataas na opisyal ng bansa, kailangan po natin ng committee na hindi po natitinag at ang leader na hindi natatakot. At yan, mga kababayan, nakikita natin sa personality ni Batangas Representative Jinky Luistro.
Tama pa, mga kababayan? Perfect niya Mr. Maravillas kung si Jinky ang nandiyan. Perfect talaga po. Ayan lang po yung ating short video ngayon. Maraming salamat po sa inyo. Paki-share na lang nitong ating video and click subscribe na rin po sa ating YouTube channel. Sa mga naghanap ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab Car Rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific, and other airline companies, local and international, and bills payment for Meralco Bills, PLDT, Aleco Bills, etc. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor Security Bank Building, Landco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Chilon Maravillas. Contact number 0966-802-0949. Yan yung aming Innova. Lagi na pong matao sa amin. Pati mga foreigners po, tingnan ninyo. Mga British tourists sila. Ang lalaki ng katawan na, mga kababayan, nag-gym sa amin. Ito naman po, international. Ito mga mga European sila. Ito naman yung bago naming product na binibenta online, Eye Glow Serum. Whitening po siya galing sa South Korea. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect entrepreneur, Riz Maravillas. For inquiries, look for Riz Maravillas on FB. Ito naman po, Firmax Firming and Lifting Cream. Pinapahid po ito sa mga pulses in other affected area. Ayan po ito sa paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Ito naman po yung bagong product naming binibenta online. I am worldwide amazing pure organic barley powdered drink mix from Australia. Endorsed by cancer survivor actress Maritone Fernandez. Sumainam po ito sa may mga cancer at for cancer prevention na rin po. For your inquiries and orders, dumiretso na lang kayo sa aking anak na architect entrepreneur Riz Maravillas. Sa mga mahilig naman po sa mga imported bags and wallets, dumiretso na lang kayo kay Ma'am Eileen Rosales, Eileen Closet. Nakabase po siya sa Amerika. Sa mga mahilig naman po magpa-spa, try nyo po ito sa Pamper City by OMG, your luxury escape, located at Asiana City, Parañaque City, Metro Manila.